Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman guys sa interview ng Kim Pao. So, eto na guys, sa revelasyon ni Paolo Avellino. Are you excited? Hoy, grabehan na. Deserve natin yan na naman tayo sa deserve nating sumaya. Yan, araw-araw dapat meron tayong pampatanggal stress and alam mo yung nakakahanga ang Kim Pao, lalo na si Kim Cho, kahit may pinagdadaanan, abay nakakapagpasa pa rin siya ng good vibes and positivity sa atin. Alam mo yun, iba talaga kapag optimism. Ewan ko bakit napitin ng bashers si Kim Cho. Tulad ng sabi ko kanina, baka ganun siguro talaga kapag mabubuting tao. Lagi pong sinusubukan ni Lord. Pero Lord, baka naman pwede bawas-bawasan kasi kotang-kota na si Kim. Kami naaawa kay Kim Chiu. So, ganun siguro talaga. Usually naman, di ba, kung sino yung Kristiyano, sino yung mabuting tao, lagi na lang sinusubok. Lagi na lang sinusubok. So, parte siguro talaga yan. Lagi namang nakakapasa si Kim sa mga pagsubok, guys. Kaya sobrang nakaka-proud maging fan ni Kim Chiu, maging fan niya dahil alam mo na tamang tao yung sinusuportahan mo. Alam mo yun. Rin, inspired at nakakahawa rin ang pagiging mabuting tao si Kim eh. Kaya naman guys, deserve talaga ng Kim Pao yung na-receive nila na award last year na ano po, huwaran ng mga kabataan, 'di ba? So sa babae si Kim, si Paulo sa lalaki. So wagi ang Kim Pao doon. Hindi sila nagkamali ng napili. Anyway, ayan guys, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Tsaka, message niya kasi yung nagsastyle sa akin. Sinasabi niya, ito yung suot ko. So, tineterno ng mga styles. So, ayan guys, simulan na natin ang ating chikahan. So, napanood nyo naman na po siguro yung video na yan. Hindi na natin na pinahaba pa dahil baka makopyright tayo. So, dinig nyo ba yung tawa ni NG? Tawang-tawa siya always lagi sa Kim Pao, no? Kinikilig na, basta, good vibes kasi talaga ang Kim Pao always. Kaya happy lagi at paborito talaga ni MJ ang Kim Pao eh. Anyway, ayan, at may bookingan ng nagaganap. I think totoo itong pangbubuking ni Paolo kasi mukhang guilty naman si Kim Chiu. Gusto pa rin mag-deny. Apaka-cute ni Kimby. Ewan na lang kung may sermon ng magaganap after pero wala naman siguro yan. So, ang cute lang dahil uy, si Kimby mini-message siya yung ano para alam mo, tama talaga yung mga hula natin eh. Talagang magjusawa coded, may pag-alaga si Kimi. Yung naalala ko meron pa nagsasabi, uy, nagmumukhang tao na talaga ngayon si Paolo Avellino. Hindi na gusot-gusot yung mga damit, may nagpa-plancha na, meron nang nagre-ready ng damit. Huy, grabehan yon. Tapos, eto yung revelations. May pag-message si Kim. Ganyan, may habilin para kay Paolo Avellino. May say sa susuotin ni Pao. Huy, grabehang pag-aalaga talaga yan. Magjusawa coded talaga. Huy, grabehan eh. Anyway, eto na nga si Kimi nahihiya. Ang cute. Ang cute ang pagkakasabi niya dito. Guilty yan. Hindi to logo. Ang cute talaga ni Kim Chiu no kahit kailan. Anyway, isa pa sa tuwa dito. Si Paolo napaka-attentive talaga pagdating kay Kim, no? Kita nyo yan, yung screenshot natin.
may sinasabi siya kay Kim Chu about sa kilay ni Kim, si Paolo Avellino. Ayan, may sinasabi si Pao kay Kim about sa kilay niya. And, ayun, may napapansin talaga siya. Alam mo yung nagsasalita siya, pero very attentive. Nakatingin talaga sa mukha ni Kim Chu. Ayan, 'di ba? Tama talaga yung, even before pa naman talaga napapansin natin yung pagdating kay Kim, napaka-attentive niya. So, yan yun. Kumbaga, usually for promo, bihira ako mag-promo. So, Tawa po yung promo team sa paligid namin. O, di ba guys, kapag may promo talagang ano na talaga si Paolo Avellino, bihis na bihis. Iba na kasi before talaga, kahit ano lang tamang maka-attend lang yan, naka-t-shirt, basta parang alam mo yon, basta nandun lang siya, mukhang presentable, okay na yon. Pero yung ganyan ka-presentable as napaka-formal, napaka-pinaghandaan talagang bongga, ay ano, hindi yan si Paulo before, pero because of Kim, mukhang aminado nga siya na ang laki ng impact ng dumating si Kim Chiu sa buhay niya. Alam mo yun, napakalaking bagay, napakalaking bahagi ni Kim Chiu pa sa pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay talaga. Sa mga pagbabago sa buhay niya. Napakalaking bahagi doon ni Kim Chiu. Kasi pati naman tayo pansin na pansin yon kahit di naman mag-amin si Paulo, no, pero at least 'di ba may pag-amin na, uy, unti-unti nang umaamin guys, dami nang inaamin ni Paulo, like mga binibigay niya daw kay Kim, tapos ngayon eto gustong-gusto na talaga magsalita pero nadadaan sa tingin ni Kimi So, dito nga parang gusto pang kurutin or PCN rather. Huwag naman kurot, parang pangit naman ng term. Parang mapanakit. Hindi naman, parang alam mo yung PC na, wag, parang gano'n, yung PC para pigilan na wag ka muna magsalita. Parang gusto nga ni Kimi PCN si Pao. Bakit mo sinabi? Pero okay lang yon, walang masama doon. Si Pau game na game, dami na niya talagang inaamin din guys. Si Kim din naman, umaamin na rin. Parang medyo pagka talagang direct lang, kapag pinipilit talagang paaminin, parang doon nahihiya siya. Pero kita niyo naman sa showtime, di ba? Pag hindi naman siya pinipilit, lumalabas na lang sa kanyang bibig. Tingin ko gusto na rin umamin ni Kim ano lang talaga, nag-iintay lang siya ng tamang panahon. Yung, I mean, yung komportable na siya, alam mo yon, baka uncomfortable kasi yung feeling niya ngayon, kaya ganyan. Pero, malapit na yan guys. Lapit na yan, lalo na kapag nagsunod-sunod yung project na ng dalawa. Sana nga po, no? So, patokin natin yan guys ngayon. Sabi kasi 'di ba, malay nyo pag pumatok ka ngayon yan, maghahanap ng mga next projects. So sabi ni Kimi ay patokin muna natin. O 'di ba guys, pag itinapapatok natin ay asahan natin lahat na may upcoming projects. Anyway, sabi naman ni Madam Rodeline Gumbay na bakit dami si Kim Chan, huwag naman kayo ganyan. Binasa lang niyang script lang ang kikita naman ng utak. Pati movie nila madadamay. Bakit lagi si Kim? Nakikita niyo wala namang ginawa. Diyos na bahala sa inyo, naway buksan ng Panginoon ang bawat isa. Naintindihin niyo na mali kayo. Bakit ganon? Hay nako. Hindi nila yan aaminin sa sarili nila na nagkamali sila. Naku, asahan mo yan, Madam Rodeline. Ano na lang yan, kukusang tahimik na lang yan, guys. Sana nga po maging maayos na rin yung bansa natin. Ang daming nadadamay, sus ko. Parang sa kanila na lang umiikot yung akala nila. No, halimbawa yung mga bashers nga, 'di ba? Akala nila sa kanila lang umiikot ang mundo. Kaya lahat na lamang napapansin na pupuna, kagaya ng pagsalita ng deserve ni Kimi. Kalay doon umiikot. Sus ko. Nakakapangkigil. Anyway, sabi naman ni Madam Rose Maridiano,
ang kikita ng mga utak. I saw the whole video, ang layo naman ng connection dahil lang sa word that deserve. My God, akala nila sila nang pinaparinggan kasi nga akala nila sa kanila umiikot ang mundo lang lahat. It is about tawag ng tanghanan, that is backers deserve nilang rumesbak ulit at ipakita ang lakas at galing. Bakit nila binash si Kim? In fact, she was just reading the spills. Kita nga sa video na nagbabasa. Idamay nyo pa na hindi nanonood ng movie ni Kim. Halata naman na hindi kayo manonood kasi hindi kayo fans ni Kim, mga basher kayo. Kasi kung fan kayo ni Kim, ihiwalay nyo ang politika. O, diba? Very well said, Madam Rosemary Chan. No? So, ayan. Hanggang dito lang muna ating update, guys. Baka mahaluan ng negativity yung ating good vibes, pampagood vibes ngayong gabing ito. So, hanggang dito lang muna. And kita-kits sa susunod nating update.